Hello mga kaibigan, this is Motozar, your Moto Master. So sa video na ito pag-uusapan natin, tulad ng nasabi ko nung nakaraan, ano ba yung mga ginawa ng may-ari nito? Bakit walang pugak, walang sinok ang XRM na ito, not like with the other XRM. Lalo sa mga nagko-comment, nagtatanong bakit ganun yung XRM nila, walang puwersa sa paakyat, bakit sinisinok, bakit pumupugak-pugak. Ayun. Which is hindi ko naman naranasan sa motor na ito. At hindi rin naman naranasan ng may-ari ng motor na ito. Okay? So kung papansinin ninyo, ang odometer nito mga kaibigan, siya nga pala, ito pala ay version 1 na XRM FI. Yung pinakaunang lumabas, yung unang batch na lumabas na FI na XRM. At ito yung tinatawag na top of the line. Bakit? Naka-dual siya. Dual disc brake harap likod. Ito kasi yung pinaka top of the line during the time na ito ay unang lumabas. At kung papansinin ninyo yung kanyang odometer mga kaibigan, napakatanda na niyan kung tutuusin. 52,642 kilometers run. So hindi siya gaanong gamit in that case kasi yung XRM ko dati bago ko na ipasa sa kapatid ko yun, 3 years pa lang sa akin, ang natakbo na is 70,000 kilometers. Okay? Napakadami ng natakbo. Ito, hindi gaanong nagagamit, no? Ngayon, hindi gaanong gala. Yun. Laging nagagamit to, daily use ito, pampasok trabaho. Kasi nga, yung may-ari nito ay public servant. Everyday po pasok. Everyday ginagamit. At siya nga pala, galing pa ito sa Cagayan. Tugigaraw, Cagayan. Binahe dito sa Pangasinan. Malayo ang pinanggalingan nito. And regularly, ginagamit ito mga kaibigan. Pero sa kabila ng ganun kataas na odometer niya, at 2018 ito nung nabili, 19, 20, 21, 22, 23, 24. So let's say 5 years na ito. Tama lang. Kasi ang average mo lang naman is 10,000 kilometers run in a year. Yung tama lang talaga yung trabaho, bahay lang ang yung ano. Pero kapag ikaw ay delivery man, ay hindi lang. Buwan pa lang, 6 months pa lang, pwede mo lang takbuhin yung 60,000 eh. Diba? Kung busy ka. So ito, in that case, maganda. Dahil goods pa rin siyang paandarin. Paandarin natin. Yan. Mga kaibigan, yan, nasa tamang idle lang siya. At saka, tulad nga ng nasabi ko kanina, hindi nakaranas ng pugak at saka parang pusnga sa Bisaya kung tawagin nila yan eh. Pumupusnga pagka middle na, pag sinagad na, wala na. Pumupusnga na or mahagok-hagok na yung kanyang andar. Which is hindi ho yan naranasan dito. Bakit nga ba? Dahil, mga kaibigan, ang dahilan lang naman talaga kung bakit nagkakaganon ang isang motor, lalo kapag ikaw ay concerned, napakaano mo ba, yung bang attach ka sa motor mo, kunting ingay lang, nag-aalala ka na, huwag nyo masyadong pinag-aalalahanan yun dahil normal na mag-iingay yung makina dahil umiikot yan may umiikot yan ng mga piyesa saka magpuproduce ng ingay talaga yan. Tolerable na ingay lang naman. Ang ginagawa ng iba, nag-FI cleaning. Kasi base ito sa mga nagtanong sa akin at tinatanong ko rin naman sila. Ano po bang ginawa ninyo bago nyo naranasan yan? So ang sagot lang naman, isa lagi ang sinasagot. Sir, nagpa-FI cleaning lang naman ako. Ayun, nagpa-FI cleaning lang naman pala kasi. Alright. So throttle body, hindi tayo against dyan. Pero pag FI cleaning, hindi ko talaga marirecommend yun mga kaibigan. Hindi siya recommended. Kasi nga, wala yan sa manual eh. Wala namang mababasa kayo sa XRM na ipa-FI cleaning ninyo yung motor ninyo. Yung mismong fuel injection, lilinisan. Wag mong, hindi yan ni-required. Hindi yan ni-recommend ng manufacturer ng Honda XRM 125 FI or ng Honda RS 125. Basta yung ganitong series, ganitong batch, hindi yan ni-recommend mga kaibigan. Kahit sa mga bago, kahit sa Suzuki, kahit sa Click, kahit sa Raider FI. Hindi ho kasi ni-recommend yun. Kasi, mayroon kang dapat gawin para maiwasan mo talaga yung mga yan.
Una, air filter. Lagi to inulit ko, air filter palitan mo regularly. Every 10,000 kilometers run or every 8,000 to 10,000 kilometers run, palitan mo yan mga kaibigan, yung air filter mo. Mura lang yan. Then, sunod yung iyong fuel filter. Nandito yan sa tangke. Yung fuel filter mo, ang specified na pagpalit niyan is 18,000 kilometers run. Yan yung binigay ng Honda. Pero, kung kaya mo naman bilhin, kasi mura lang din naman yung fuel filter na yan, palitan mo every 15,000 kilometers run. Napakadali lang, may tutorial tayo sa YouTube kung paano magpalit ng fuel filter at saka air filter. Napakadali lang na mga yan. Para hindi ka hahantong dun sa madudumihan talaga yung iyong fuel injection. Okay? Ngayon, throttle body. Kailan naman nililinisan yan? Once a year pwede. Or, ang gagawin mo, every 12,000 kilometers run to 15,000 kilometers run. Linisan mo yung throttle body. Pwede mong i-DIY yun. Kaya mong i-DIY. Basta meron ka ng mga tools. Merong tutorial yan sa YouTube. Napakadali lang. Meron akong tutorial yan. Hanapin nyo na lang. Mataas na rin ang... Marami din ang nanonood doon sa tutorial na yun. Dito sa Motomaster. Hanapin nyo sa aking YouTube channel. May mga tutorial kung paano nyo alagaan itong inyong Honda XRM na hindi kayo hahantong doon sa FI cleaning kung tawagin na ginagawa ng iba. Kabago-bago ng motor, ang ginagawa, tinatanggal yung FI. Pag naglinis sila ng throttle body, sinasali yung FI. Pinapadaluyan ng strong chemical at dadaloy doon sa butas. Lumalaki yung butas. Nagkaroon ng imbalance sa supply ng gasolina at hangin. Hindi tama yung combustion, kaya namumutok-putok, matakaw sa gasolina syempre. At saka isa pa, maitim yung kanilang tambutso. Ito sa tandang yan, ganyan lang, napaka-normal yung kanyang pag-itim. Hindi kagaya nung iba, FI na motor, pero pagka dinukot mo yung kanilang tambutso, mukhang nakakarburador. Talo pa nga yung nakakarburador na badya. Mas malinis pa nga yung tambutso. Yan yung mga palatandaan na matakaw ang yung motor. Kapag FI yan, tapos dinukot mo, itim na itim, napaka-carbon, daming carbon. Ayan ho ay, ibig sabihin, matakaw ka sa gasolina. Ang dahilan din naman yan, kadalasan, yung oxygen sensor. Ito. Minsan kasi, nadudumihan yan eh. Kailangan mo ring linisan yan eh. At i-sprayhan mo yan ng carbon cleaner, oxygen sensor. Alright, ano pa? Change oil. Yung mga yan, yung change oil na yan, every 2,000 kilometers run. Sa Honda naman, 6,000 kilometers run maximum. Pwede din naman sundin yun. Pero kung mura lang naman ang langis, wala ka namang oil filter na papalitan dyan, magkano lang naman. Siyempre, gumamit lang kayo ng mga tamang viscosity. Ano bang required na viscosity ng ating Honda XRM? 10W30 ito. 10W30. Yun ang gamitin yung viscosity. Kung anong brand, bahala na kayo kung anong brand. Pero isa pa, bilin ko sa inyo, huwag kayong papalit-palit ng brand. Mag-stick kayo sa isang brand para hindi magkaroon ng oil sludge dyan. Pwede kasing magkaroon ng chemical reaction yung langis na yan at mapuproduce niya yung oil sludge sa makina. Ano ba yung oil sludge? Yun yung parang latak-latak na nabubuo sa yung makina. Kaya isang nagpapa-cause ng takaw at hirap makatakbo. Bakit? Nandun na yung mga pumipigil, nakaka-disturb sa tamang lubrication ng iyong makina. Yun lang mga kaibigan. Iwasan nyo ang FI cleaning. Kung gusto nyo na maging maayos, matino ang inyong motor, hindi namumugak, hindi sinisinok. Nakagaya nito, maayos. In that years, almost 6 years na siya, but still good. It's better. Magandang gamitin ito kasi XRM yan. Hindi natin pwedeng tanggalin yan sa Honda XRM kasi ang ganda ng pagkakadesenyo ng kanyang absorber, harap at likod. Yun lang mga kaibigan, Motomaster, ang inyong likod. Thank you for watching. I hope you like this video and subscribe to my YouTube channel, Motomaster.